Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na tayo sa ika-5 at ika-6 na linggo ng ika-4 na markahan ng Araling Panlipunan 7. Ang ASEAN at hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Mababatid natin na ang Pilipinas ay may malaking gampanin bilang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Ang Pilipinas din ay may tungkuling tupdin ang mga napagkasunduan alinsunod sa mga tratadong kanyang sinusumpaan at nilalagdaan. Isa na rito ang pagsulong ng likas kayang pag-unlad o ang sustainable development. Ito ang prinsipyo ng United Nations na dapat nating alamin. Ano nga ba ang dapat natin pang pagtasin sa araling ito? Dapat masuri natin ang mga hamon at tugon ng ASEAN sa pagtamo ng likas kayang pag-unlad. Matukoy ang 17 Sustainable Development Goals na iisa-isa ang kahalagahan nila at naipaliliwanag kung paano tumugon ng rehiyon. Gayon din naman ang tugon ng rehiyon sa likas kayang pag-unlad. At higit sa lahat, naibabahagi ang mahakbangin ng kabuuan ng Timog Silangang Asya hinggil sa likas kayang pag-unlad. Gayon din, dagdag pa rito ay ang pagpapakilala ng mga patakarang ipinatupad, gayon din ay ang pagpapakilala lalo sa iba't ibang bansa sa kalupaan man o pangkapuluan. Tunguin na natin, ano nga ba ang pangunahing prinsipyo ng United Nations? Ito ay ang prinsipyo sa pagsusulong ng Sustainable Development Goals. Ang karapatan na hindi tayo maiiwan o ang leave no one behind. Ito ang prinsipyo ng United Nations na itinakda sa pagkakaroon ng likas kayang pag-unlad. Bagtas din natin ang pagpapakilala ng ating rehiyon bilang tugon sa ating kabutihan at pagpapasya para sa sanlibutan. Ito ang ASEAN Way naman. Tugon ng ASEAN Way ay nakabatay sa prinsipyo ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Nakabatay sa pagkakaisa, respeto, at di panghimasok sa panloob na usapin ng bawat bansa. Gayun din naman, habang isinusulong Sustainable Development Goals, kinakailangan natutugunan ng rehiyon ang kanyang batayang prinsipyong pinanggagalingan. Ito ang ASEAN. Ano nga ba ang mga prinsipyong pinanghawakan ng ASEAN Way? Paano ito gumagana? Lahat ng desisyon ay dapat na pag-uusapan, na pagkakasunduan ng lahat ng miyembro bago ito ipatupad. Kinakailangan ding hindi nangingialam ang mga bansa sa ASEAN sa mga panloob na problema o mas kilala sa Ingles na domestic politics. Upang mapanatili ang respeto at mabuting ugnayan, hindi natin pakikialaman ang ating mga kapitbahay. Iba na lamang kung tayo naapektuhan. Mas inuuna ang diplomasya at mahinahong pag-uusap kaysa sa hayagang kritisismo o sapilitang pagpapabago. Ito ang mga prinsipyo na nakapaloob sa tinatawag nating ASEAN Way. Saan nanggaling ang pagtupad natin sa usapin ng kalikasan? Matatandaan natin noong 1972, nagkaroon ng Stockholm Conference on Human Environment ang United Nations. Ito ang pandaigdigang kumperensya na nagtakda sa usapin sa pagtugon sa mga usaping pangkapaligiran. Ang ASEAN Sustainable Development Goals, ang makikita nating sustainable development for the benefit of the present and future generations and to place the well-being, livelihood, and welfare of the community building process. Sa mga tuwid, ang kahulugan lamang nito ng sustainable development ay ang pagkakaroon at paggamit ng kasalukuyang pinagkukunang yaman na hindi mauubusan ang susunod na henerasyon. Ang pagkakaroon ng kaunlaran sa kasalukuyan na hindi natin bibigyan ng wakas ang kasalukuyan at hayaan itong makatawid sa susunod pang henerasyon. Ang ideya, huwag nating kalimutan na tayo'y nabubuhay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi nabubuhay tayo na iniisip natin ang kinabukasan na mayroong pang mga taong gagamit at makagagamit nito. Ano-ano nga ba ang mga Sustainable Development Goals? Baybayin natin.
Narito ang unang at pangunahing layunin ng sustainable development. Kinakailangang walang kahirapan, no poverty. Zero hunger, wala ng kagutuman. Kinakailangan ding maisulong ang mabuting kalusugan, good health and well-being. Narito rin ang dekalidad na edukasyon, quality education, pantay na kasarian, anuman ang pipiliin natin, gender equality, malinis na tubig at kalinisan, clean water and sanitation. Sumunod ay ang affordable and clean energy. Gayon din naman ang decent work and economic growth, decenteng trabaho para sa karaniwang tao. Industry, innovation and infrastructure. Reduce inequalities dahil tama naman talaga, hindi dapat umiigting ang pagkakapantay-pantay. Sustainable cities and the communities. Responsible consumption and production. Climate action. Dahil mahalaga ang kalikasan, lalo pat tumutugon dapat tayo sa hamon din nito sa kasalukuyang panahon. Life below water. Life on land. Peace, justice, and strong institutions. At syempre, partnership for the goals. Dahil higit sa lahat, hindi tayo mag-isa sa pagsusulong ng Sustainable Development Goals. Bakit nga ba mahalaga ang Sustainable Development Goals? May mga ilang aspektong dapat tayo tingnan. Una, ang Sustainable Development Goals ay nagpapakita ng pagiging inklusibo. Lahat ng bansa, mayaman man o mahirap, ay may papel sa pagtupad nito. Pangmatagalan, dahil ang layunin nito ay hindi pansamantala, kundi pagkaroon ng matatag na kinabukasan. At higit sa lahat ay komprehensibo. Saklaw nito ang iba't ibang aspekto ng buhay, mula ekonomiya, lipunan, hanggang sa kalikasan. Gayon din, mahalaga ang mga inisyatibang isinagawa na ng Association of Southeast Asian Nations upang tumugon sa hamon ng SDGs. Isang patunay nito ang Marso 2017 na kung saan nagkaroon ng ASEAN Brainstorming ng dialogo ng Sustainable Development Goals. Napag-usapan dito kung paano higit na tutugon ang rehiyon sa hamon ng kasalukuyang panahon. Gayon din naman, hindi naiiba ang pagpupulong isinagawa noong Setyembre 2016 na nagkaroon ng special session ang ASEAN Foreign Ministers Meeting at partikular na paksa nila ay ang Sustainable Development Goals. Gayon din naman ang ASEAN Community. Ang ASEAN Community 2015. Pinagsanib puwersa na nito ang pamayanan ng komunidad sa ika-27 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na idinaos noong Nobyembre 22, 2015. Gayon din naman ang dokumentong gabay mula pa man noon, ang Roadmap for ASEAN Community na naganap noong 2009 hanggang 2015, ang ika-14 na ASEAN Summit sa Cha Am, Thailand. Makikita natin na ang rehiyon ay may pakialam sa pagtupad ng Sustainable Development Goals. Ano nga ba ang mga panlabas sa pagbabago at regional na hamon na kinahaharap ng ating rehiyon? Isa na marahil dito ang pagtataas ng presyo ng bilihin, partikular ng pagkain at produkto. Gayon din ang interest rates. Mabilis sa pagdami ng tumatandang mamamayan o aging population. Mapapansin natin ito sa sitwasyon na mayroon na ang Singapore. Kakaunti na lamang ang bata at dumarami ang nakatatandang populasyon. Malaking pinagkaiba ng pook urban at pook rural. At higit sa lahat ang epekto ng artificial intelligence sa ating edukasyon, maging sa ating trabaho. Isa pang panlabas na hamon ay ang kahalagahan ng mga manggagawa. Gayon din naman ang pagbabago sa klima at ang pagtaas ng sakuna na mayroong kaugnayan sa klima. Gayon din naman ang pangkalusugang emergency na kinakailangang matugunan anuman ang panahon. Ang ASEAN 2025 ay hindi lihis sa pagtugon dito. Tumugon ang ASEAN, partikular sa kanyang motto at sa kanyang isinusulong na Forging Ahead Together sa ika-27 ASEAN Summit. Pinagsikapan ng mga kasapi na maging politically cohesive,
economically integrated, and socially responsible ang ASEAN. Hindi nagbabaga ang politikal at higit sa lahat na isusulong ang progreso sa rehiyon. Kahit na alam nating may hamon dahil kaya nating maging mapanagutang tao at mamamayan ng rehiyon na ito. Ano ba ang isang pinag-isang pamayanan ng community ng ASEAN? Makikita natin na hindi higit na binigyang diin ng mga mamamayan ang kanilang kagalingan. Kinakailangan natin tumugon sa hamon, lalo pat paigtingin pa natin ang pagkakaroon ng kamalayan ng ASEAN at ang vision nito sa iisang bukas dahil tayo ay pinag-uugnay ng mga politikal, pinagsamang ekonomiya at pagiging mapanagutang mamamayan sa pamayanan ng komunidad na ating kinabibilangan. Gayun din naman, ang pinag-isang pamayanan ay lumulundo at tumutungo sa pagkakaroon ng isang rehiyong mahikayat ang lahat ng mamamayan na kasapi sa pamamagitan ng epektibo, makabagong plataporma upang isulong ang commitment at higit sa lahat ang pagkakakilanlan sa mga patakaran at interes ng rehiyon. Gayun din naman, ang pang-apat ay tiyakin na ang saligang kalayaan, karapatang pantao at magandang buhay ng mga tao sa ASEAN ay naisusulong din. At higit sa lahat, ang pakikibaka sa hamon. Ang panglima ay palakasin ang kakayahang harapin ang umiiral at umusbong na hamon ng kabuuang rehiyon. Ang pinag-isang pamayanan din ay kinakailangang sumabay sa pagiging outward-looking. Tumitingin tayo ng mga progresibong patakaran na pwede nating isubi at higit sa lahat gamitin sa pag-unlad ng ating rehiyon. Magbigay ng isang panlabas na pagtingin o outward look at maging isang global player pagdating ng araw. Ang ikapito ay ipatupad ang ASEAN Agenda na nagpapatuloy ng pambansang mithiin ng mga kasaping bansa nito na nag-ambag sa pagtatag ng ASEAN Community. Makikita natin ito na noong 2025, ang tema natin ay Forging Ahead Together. At sa 2026, kung saan ang Pilipinas ang ating nagbibigay ng host country, Philippines set ASEAN Agenda for Economic, Digital, and Security Reforms na kinakailangan ng rehiyon sa kasalukuyan. At higit sa lahat ay ang pag-usad at pagsulong ng isang ASEAN Secretariat upang palakasin ang tanggapan ng ASEAN, ang ASEAN Secretariat. Sa kabuuan, hindi maituturing na matagumpay ang tugon ng rehiyon sa ASEAN kung ang ating Sustainable Development Goals ay hindi ginagampanan mabuti ng mga tao o mamamayan ng rehiyong ito. Kaya tama ang sinabi at minsang winika ni Nelson Mandela. Sinabi niya, "It is in your hands to create a better world for all who live in it." Hanggang sa muli, paalam.